Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Kahapon mga kaibigan ay medyo tayo kasi marami hong nag-ano sa atin mga kaibigan na mayroon pa ba daw mga Christmas sale. Naku, wala na po. Meron nga akong pinakitang dalawa dun sa nag-ano sa akin nag-private visit sa akin. Pero hindi naman niya kursunada, okay lang yun mga kaibigan kasi yung mga na pinapaano ko, yun lang talagang hindi nakasali sa pahulugan kasi alam nyo na magkamali tayo dyan. Ako, mahirap na yun mga kaibigan, bumabalik na naman tayo sa ang layo nun, 6 months, 7 months ako. Ayaw ko po magkamali mga kaibigan, kaya yung nagtanong sa akin na sino ba yun, nakalimutan ko na gawan ko daw ng content yung kung ano yung komposisyon ng isang golden boy po mga kaibigan. Yun na po, para naman sa kalaman sa lahat, para naman yung sa mga kumukuha sa akin, alam din nila yun na ano talaga yung golden boy. Ito po yun mga kaibigan, itong talagang golden boy po ay parang isang lang sila, kapamilya lang sila ng 5K mga kaibigan. Pareho lang sila po. Sabi nung yung na-interview doon sa isang vlogger na si Mr. kaibigan ni Dink na si Greg Airuso po. Sabi niya ang golden boy at 5K ay magkapamilya lang. Pero nung nakita ko rin sa interview ni mga kaibigan, Nini Abilio, ang sabi yung 5K talaga ay binubuo yun, ginagawa yun ni Carol Lee Smith mga kaibigan. Si Nini Abilio pa nga naglagay sa box mga kaibigan para ipadala kay Dink po. Pero siguro sa mga kaibigan, sa katagalan po na binibreed ni Dink yun, may mga lubalabas na medyo mga pagkapunkan dito mga kaibigan, baka inihiwalay niya lahat yung nakaiba ng kuwan. Kasi ang diferensya ng mga kaibigan, golden boy at 5K ay yung lang tagal, yung kulay lang mga kaibigan na medyo punkan po yung golden boy mga kaibigan. Kaya baka ni Dink yung baka inihiwalay yung mga ganong kulay, sila na lang binibreed po, pinangalanan na ng golden boy, pero isang pamilya lang po sila mga kaibigan. Kaya nagtanong sila kung anong komposisyon dyan. Ang komposisyon po ng golden boy mga kaibigan ay pusom lang talaga yan mga kaibigan, pusom. Tapos kinukross nila sa yellow ligid hats mga kaibigan, yung tinatawag nilang stewart po, yun mga kaibigan. Yeah. Nung na siguro nakuha na ni Dink, binibreed niya yun, yung 5K, at saka binibreed lang niya sila lang siguro. Tapos lumalabas yung mga kulay na medyo may pagka-gold dito mga kaibigan, inihiwalay yun mga kaibigan, saka sila na binibreed po. Hindi ko lang talaga alam kaibigan, baka mayroon pang ibang pamamaraan dyan, pero sa tingin ko po ganun talaga mga kaibigan, kasi magkapamilya lang sila At saka yung kaibigan, yung 5K talaga ay ang make-up doon ay talaga yung pusom at saka yellow ligid hats ng stewart po. Yun talaga mga kaibigan. Yun lang po sa kalaman sa lahat. Depende lang naman yun mga kaibigan. Nung paniwalaan nyo ako, hindi, kasi tayo na may mga eksperto dito, tayo maggilid-gilid lang. True lang mga kaibigan, experience o mga nababasa lang din natin sa magazines or social media, kaya ganun po. Pero totoo yun mga kaibigan. At saka sabi nung nagtanong sa akin na wala daw pure na linyada, ako po ay tutol dyan mga kaibigan, kasi mayroon po tinatawag nilang strain mga kaibigan na binubuo na isang breeder, na isang bloodline na binubuo na isang breeder. Po depende na lang din yun mga kaibigan sa nakabili po, kasi pag ikaw ang nakabili, example golden boy, yung golden boy na yun medyo, kasi ang golden boy, ang laro po medyo malakas sa baba mga kaibigan, pinapasukan ng round head mga kaibigan, tapos binibreed out, binabalik-balik sa golden boy. Talagang may matira 1/8 ba or 1/4 ba, gusto niyang medyo may pagka mga kaibigan, gusto may pagka yung medyo mailag, maingat isang manok, kaya pinasukan niya ng round head mga kaibigan na medyo ang natira lang po sa round head ay 1/8 na lang po. Pero kahit 1/8 mga kaibigan, basta pagangalang round head po ay talagang medyo lumalabas yung mailag doon, timing sa palo. Kaya ganun mga kaibigan, depende lang kasi sa breeder. Kaya ako mga kaibigan, pag kumukuha ako ng isang bloodline po, katulad ng golden boy, gusto ko talaga kumukuha sa red or sa EEG, kasi alam natin mga kaibigan na talagang hindi nila pinapasukan ng ibang lahi. Hindi lang natin alam, pero sa red mga kaibigan, pag
medyo ano na, kumukuha din sila kay Dink para ma-maintain yung strain ng isang manok, mga kaibigan. Kasi yung nagtanong sa akin na wala daw linyada na puro po. Meron, mga kaibigan, kasi yung sinasabi niyang linyada, bloodline yun eh. Yung bloodline na yun, composed of, example, 5K. Ang composition yan, mga kaibigan, ay make-up dyan ay pusum at saka yellow ligid hats, mga kaibigan. Hindi, siyempre, yung mga ganong klaseng po, nakakuha, example sa red, from time to time, mga kaibigan, yearly ba or natin alam, kumukuha din siya kay Ding para ma-maintain yung bloodline na yun. Katulad din natin, mga kaibigan, na tayo mga gilid boys lang, mga pobreng magmamahanok lang po. Katulad ko, siyempre kukuha tayo sa red kasi sila talaga ang mga pinakamain na source ng sweeters eh. Sa red, example, mga kaibigan, Golden Boy. At saka ito ng mga EEG, mga kaibigan, ang Golden Boy nila ay kinukuha din nila sa red po. Kaya madali na lang sa atin, mga kaibigan, pero sa akin talaga, pag sinasabing Golden Boy po, kung mayroon na ako ipasok dyan, mga kaibigan, talagang Golden Boy pa rin po, na galing sa EEG, galing sa red, na hindi ka mawala dyan, mga kaibigan. Pero pag sinasabi, mga kaibigan, na walang puro na bloodline or linyada, naku, meron po, kasi ginagawa yan ng isang breeder, mga kaibigan, tulad ng limon. Ang make-up ay Hatch, Butcher, Claret. Kung saan sa tatlong yun, or saan ka kumukuha ng limon na yan, kuha ka rin ng limon na ibang markings para may pasok mo sa kanila, di, pure din yun, mga kaibigan. Pero yung iba, parang masama sa kanilang tinga yung sabihin na pure po. Parang sa Bisaya pa, hilasan ba sila, mga kaibigan? O sa akin, mga kaibigan, wala naman problema. Kasi tayo naman, wala naman tayong mga pangalan eh. Gilid-gilid dos lang tayo eh. Sabihin natin, pure. Walang problema yun. Pero pag sinasabing walang pure na meron talaga, mga kaibigan. Kasi yung mga bloodline na yan, mga kaibigan, sa original po nila, talagang binubuo siya ng isang breeder na ginagawa sila na talagang dyan sila sa pang-batulkak talaga sila, mga kaibigan. At tayo naman, gilid-gilid boys, na gusto din natin makabreed na katulad ng mga ganong klaseng bloodline po, kukuha din tayo, mga kaibigan, para naman ma-maintain yung strain na yun. Kaya nga yun ang sinasabi ko, mga kaibigan, lalo na pag sinasabi mag-inbreed ka, alam mo yun kung paano gawin po. Maghanap tayo kung anong make-up ng isang bloodline na yan. Yun ang balik-balik natin, mga kaibigan. Pero pag wala tayong alam dyan, ay siguradong basura na yung magawa natin, mga kaibigan. Pero sa atin dito, mga kaibigan, ay depende lang naman yung paniniwalaan o hindi po, kasi tayo na hindi naman tayo kilala. Gigilid boys, walang mga pira, di ba? Kaya mahirapan din tayong mga kaibigan. Pero sa totoo lang po, kahit sinong mga master dyan o yan, tayo ginagamit natin ay lang, mga kaibigan, yung common sense ng mga kaibigan, sentido common. Hindi ka magkakamali dyan, mga kaibigan. Pero through research and pag-aaral, through social media, YouTube man o yan, talagang makuha din natin yan, mga kaibigan. Napakasimple lang naman po. Hindi naman simple kasi ng pira yan sa kapanahon. Kaya kailangan pag-aralan din natin, mga kaibigan, para ma-perfect. Hindi naman perfect kasi wala naman talagang perfect, mga kaibigan. Almost siguro, mga kaibigan, ganun. Para naman medyo matuwa din tayo or para masigla din tayo sa ating ginagawa po. Nako, mga kaibigan, napakalalim po itong breeding, mahiwaga, mga kaibigan. Kasi may mga tao, mga kaibigan, na ang dami nang nakausap nila, mga big time breeder, marami silang nakuha mga informasyon, pero makita mo, mga kaibigan, sa mga alaga nila, sa mga talagang hindi po masyado, mga kaibigan, hindi masyado healthy yung manok na nakita mo po. Medyo yung mabalahibo, parang nagdepende kasi yun sa tao, mga kaibigan, na nag-alaga po. Kahit yung tao na yan, wala siyang alam, hindi naman walang alam, mayroon pero kunti lang. Pero alam niyang magpatuka, magpakain ng manok, at saka alam niyang malinis talaga para healthy yung isang manok. Nako, makaproduce yan ng mga medyo magagandang magagandang manok din, mga kaibigan. At saka may mga palo talaga kasi alam niyo naman, mga kaibigan, ang susi ng pagmamanok po ay talagang healthiness lang po, mga kaibigan. Kahit anong pamamaraan yan, kahit kahit saan galing na pamamaraan yan, ay talagang kung ikaw naman, mga kaibigan, bilang isang magmamanok, ang ginagamit mo ay common sense lang po, na kailangan talagang malinis yung mga pagkain presko, at saka nasa timing yung pagkondisyon ba o yan, talagang hindi ka pa rin mabitin, mga kaibigan, kahit
inkwentro ka na yung mga big time na manok dyan, pareho lang naman ang palo dyan, mga kaibigan, makauna yung sayo, makakilikili, di, mananalo pa rin yung mga gilid-gilid buwis po. Kaya yung sinasabi ko dati, mga kaibigan, yung sabi na grabe daw mga palo doon sa mga WPC na big event, mga kaibigan, sa Manila, kaya tungang po. Kahit ang manok mo, mga kaibigan, nagbisaya yan, nakakross ng medyo bisisuhin lang, hindi mo pa rin masigurado yan, mga kaibigan, na matalo yan. Totoo yan, mga kaibigan. Yan ay real talk po. Kahit mga big time, mga grabe mag-conditioning, grabe kumukuha ng mga moisture rin siyang manok. Tayo, hindi nga natin alam kung ang spelling ng moisture di ba? Pero may tendency pa rin, mga kaibigan, na manalo tayo po. Dito lang sa mga, mga kaibigan, ilang bisis ko na yan nakita, mga kaibigan, na napakalalim ng lurgo po, tinatawag nila, mag-size, mga kaibigan. May mag-trisados pa, may medyo magkalahati pa, mga kaibigan. Kasi nakita ang manok na po, na talagang walang bloodline, walang napakarumbi pa ng mukha. Pero yun ang mananalo, mga kaibigan. Anuhin nyo ito, mga kaibigan, itong mga manok natin na medyo magagaling. Tapos pagdating natin sa pit, mga kaibigan, yung lahat na pira mo, itlang doon mo ibuhos po. Kasi katapusan yung pinakamagaling di ba? Yun ang natin dati. Pero ngayon, mga kaibigan, kung ako yung pinakamagaling, yun ang iuna ko. Doon ko ibuhos lahat. Totoo yan, mga kaibigan. Kaya kayo, pag may mga magaling kayong manok, huwag kayong masyado kampante po. Kasi doon mo ibuhos yung lahat na pira mo. Tapos yung pa ang matalo, mga kaibigan. Hindi ko lang alam kung bakit ganun po. Siguro baka sa energy ba, masyado ng kampante yung may-ari. Hindi na siguro tinitingnan kung ano yung mga kalaban niya, kung ano yung height, kung ano yung mga lamang. Baka ganun po. Yun lang, mga kaibigan. Yun lang ating mapag-usapan sa araw na to. Yung Golden Boy at saka 5K, may nagsabi sa akin na, boss, pakita daw yung Golden Boy 5K na babae na mga kaibigan. Kung sa YouTube lang, hindi po kasi masyadong stricto si Lulo, mga kaibigan. Ang mga kaibigan, sabihin ko lang dito, yung diferensya ng Golden Boy 5K po ay yung sinasabi ko na kahapon, mayroon tayong 5K dito na mga pure din. Yung medyo dark dito, mga kaibigan. Pero pag inaano mo yung Golden Boy 5K, inaano mo sila ang binangga mo. May mga lumalabas na, mga kaibigan, na parang Golden Boy na babae, parang Golden Boy na, parang 5K na babae po. Parang hati po. Parang makapalabas po siya na 5K medyo dark dito. Tsaka mayroon din mga batik-batik, mga kaibigan. Totoo yan. Parang magkapamilya lang talaga sila, pero ang nakadiferensya lang po ang Golden Boy. Pero ang Golden Boy naman, mga kaibigan, makapagpalabas din yun na natural na red lang po. Totoo yan, pero mas gusto ko yung Golden Boy, mga kaibigan, na medyo natural na red lang. Kasi may mga palo talaga. Yung medyo light, okay lang din, pareha lang naman sila. Pero mas madiin ang palo nung medyo dark siya, mga kaibigan, na Golden Boy. Siguro nakuha siguro sa hats, mga kaibigan. Kasi ang ginagamit nilang hats yan, steward Hindi ko lang alam, hindi lang natin talaga alam. Depende lang sa inyo kung maniwala kayo sa akin. Tingnan na yung interview ni Juicy at ni mga kaibigan, Nini Abilio po. At saka si Bagatsing, at Nini Abilio din, mga kaibigan. Tingnan nyo po yun, mga kaibigan. Makita nyo yun, marinig nyo kung saan galing yung sino ang nagbuo ng 5K po. Buo ng 5K, mga kaibigan, ay si Carol Lispit, mga kaibigan. Tapos kasi narinig ko, mga kaibigan, na si Nini Abilio pang naglagay sa kahon para ipadala kay Dink. Siguro si Dink naman alam naman natin na master breeder yun. Siguro sa pag-breed niya dun sa 5K, mga kaibigan, yung pamilya na 5K, may mga lumalabas na medyo light dito, ay inihiwalay niya. Sila din ang binibreed niya, kaya tinatawag niyang Golden Boy po. Yun lang, mga kaibigan. Yun lang, dito na lang tayo. Alam naman natin kung pagsasabong po ay kailangan din natin mag-research yan, lalo na pag ikaw ay nagbe-breed ng isang manok po. Kailangan yun, mga kaibigan. At saka kung gusto niyo pa ng informasyon, marami naman yan sa YouTube, mga kaibigan. Titingnan niyo yung history ng roundhead, history na kung ano pang mga bloodline yan, butcher, kung ano yan, nandun lahat yun, mga kaibigan. Depende na lang sa pag-analisa po at saka style ng breeding, mga kaibigan. Sa akin po, mga kaibigan, basta hindi lang magkakalapit sila, pwede yun. Pwira na lang sa mga kaibigan, yung inbreeding po, medyo mahirap yun, mga kaibigan. Kaya maganda yung ginagawa nila Ding, mga kaibigan, na back to sister, back to lolo, back to lula, until back to cousin, mga ganong klaseng breeding po na inbreeding pa rin siya, pero hindi masyado magkakalapit po, di katulad ng back to mama, back to papa, or brother-sister mating. Nako, ang daming mga lumalabas na mga deformities dyan, isang manok, mga kaibigan, abnormalities po.
Kaya kung di ka marunong dyan mga kaibigan, talaga mag-suffer ka po. Kailangan talaga bago mo gawin yung pag-breeding mo ay mag-research ka muna through social media or reading magazines about manok, about pag-alaga or pag-feed ng isang manok, paano mga gamutin yung mga sakit nila na through ipot makikita mo. Pag wala ka doon mga kaibigan, mahirapan ka po. Kaya yun lang mga kaibigan, ito lang masabi natin sa araw na to. Magandang morning sa ating lahat po.